Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nakikipag-usap ngayon ang Royal Norwegian Embassy sa Manila sa mga stakeholders sa Pilipinas at sa Norway para matulungan ito sa paghahanda ng mga manggagawang pupuno sa mga offshore wind energy projects sa hinaharap. Sa panayam ng Philippine News Agency, sinabi ni Norwegian Ambassador to the Philippines, Christopher Lester, na ang kanilang embahada ay nagsimula ng makipagdialogo sa Norwegian Training Center o NTC dito sa Manila at sa Norwegian Ship Owners Association o NSA sa Oslo para sa pagbibigay ng kaukulang training sa mga Pilipino, gayon na rin sa kasanayan ng mga seafarer na magagamit sa offshore wind projects sa bansa. Binigyan din ng embahador ang kagandahan ng nasabing setup, partikular sa pagkukumbay ng mga sektor ng enerhiya at maritima, lalo't maraming naipoproduce na seafarers, engineers at electricians ang Pilipinas. Umaasaan niya siyang maisasakatuparan ng nasabing hakbang upang maging posible ang pagkakaroon ng dagdag na manggagawa sa offshore wind sa Pilipinas. Bago ito, nauna nang sinabi ni Wind Energy Developers Association of the Philippines, Jose Idelbrando Ambrosio, na ang sektor ay mangangailangan ng nasa 280 hanggang sa 2,800 manggagawa para sa inisyal na installations ng offshore wind projects sa Pilipinas na inaasang aarangkada mula 5 hanggang 7 taon. Mula rito, inaasahan na ang pangangailangan sa mga manggagawa sa offshore wind energy projects ay madaragdagan pa ng 900 kada taon patungong 9,800 sa 2040. Ani Ambrosio, maaaring punan ng Filipino seafarers ang nasabing workforce demand sa mga darating na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, palalakasin pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga hakbang nito kontra sa mga ipinagbabawal na tobacco trade sa bansa. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., base sa ilang pag-aaral ay nasa 0.39% ang nawawala sa gross domestic product ng Pilipinas nang dahil sa illicit tobacco tradings. Katumbasan niya ito ng lampas 30 bilyong pisong lugi sa revenue collections na maaari sanang magamit sa mga proyektong pabahay, paggawa ng mga silid-aralan at mga ospital. Upang masawata ang illicit tobacco trade sa bansa, sinabi nito na patuloy ang kanilang ahensya sa pagsasagawa ng mga raid laban sa mga individual o business entities na sangkot dito, gayon na rin sa pagpapakalat ng revenue issuances na nagmabandato ng mga paghihigpit ng mga regulasyon at pagmamonitor ng pagmamanufacture, importasyon at pagbibenta ng tobacco products sa bansa. Sa kabila ng patuloy na pagpapatupad ng mga nasabing hakbang, binigyang diin ni Lumagi na kailangan pang patatagin ng bansa ang border defenses nito nang sa gayon ay makontrol ang illegal na trading ng sigarilyo. Idinagdag din nito ang epektibong intelligence work at interagency coordination ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa kolaboratibo at mahigpit na operasyon kontra sa pagpupuslit ng mga sigarilyo sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbigay ng project proposal sa National Development Company o NDC ng Department of Trade and Industry ang isang vaccine manufacturer at isang gamma irrigation facility para sa posibleng pamumuhunan ng mga ito sa bansa. Sa panayam ng state-run Philippine News Agency kay NDC General Manager Anton Mauricio, sinabi ng opisyal na kasalukuyan ng nire-review ng kanilang board ang dalawang proposals. Ani Mauricio, plano ng nasabing vaccine company na magtayo ng pasilidad na tututok sa pagmanufacture ng mga bakuna para sa mga hayop na maaari niyang makatulong sa pagsugpo ng bansa sa mga animal disease gaya ng African swine fever, bird flu at iba pa. Hindi muna nito pinangalanan ang kumpanya na kung maaprobahan ang proposal ay magiging ikalawang vaccine manufacturer plant sa bansa. Samantala, nakasalang din sa kanilang review ang proposal ng isang gamma irrigation facility na tumututok sa pag-isterilisa ng mga pagkain.
Ayon kay Mauricio, malaki ang maitutulong ng pasilidad para matap ang iba pang markets gaya ng Australia na nagre-require ng gamma irrigation seals. Sakaling maaprobahan, ito na ang magiging ikalawang irrigation facility ng bansa bukod sa nag-iisang pasilidad na pagmamayari at pinagagana ng Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Banyano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.